Hi guys! Maganda ring gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRA upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa pangbabastos nga po kay Chinita Princess Maha Kim Pao. Di nga natin palalagpasin ang bagay na yan at syempre tungkol sa pagbagsak or biglaang pagbaba po ng followers ni Chinita Princess or ni Kim. Pag-uusapan po natin yan, kaya naman tumutok lang po kayo hanggang dulo ng atin pong update. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And magpapasalamat din po pala tayo sa ating mga subscribers na nakatutok palati sa ating pong daily updates. Narito nga ang ilan sa mga comment na napili ko pong basahin bilang pasasalamat mga kakimpaw. So ang first commenters natin for tonight ay sina Ma'am Teresita Ruiz at Rami Wadi Gandang. Shoutout po sa inyo at magandarang gabi. Sabi nila rito, eto ha, once and for all. Hindi pwede mawala si Kim Chiu kasi si Direk Loren Jogi ang isa sa producer ng It's Showtime. Malay natin, producer din si Kimi. Common sense na lang. Good PM Gandara, kung totoong tatanggalin si Kim, baka hindi na kaya talent fee ni Kimi. Baka mas malaki pa kay Vice Ganda ang talent fee ni Kim ngayon. Ayan ang mga reaksyon nila hinggil sa balibalitang tatanggalin pat wala nang babalikan si Kim sa Showtime. Maraming salamat po sa inyo comment at pag-usapan nga natin ang bagay na yan. Tama po si Ma'am Teresita Ruiz. Imposible si Kim matatanggal dyan kasi syempre hindi rin po papayag si Direk Loren, di ba mga kakimpaw? And ang laki ng ambag ni Kim sa Showtime. So, kung may matatanggal man, hindi po si Chinita Princess yun. At kung si Kim, maaring ano bang mga dahilan? Maaring dahilan, talent fee? I don't think so din, kahit mataas ang talent fee ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Ayan, kasi ang pinaka-importante naman po ay kaya naman mataas ang talent fee niya dahil siya nga nagdadala ng audience, di ba mga kakimpaw? Kaya kung tatanggalin nila si Kim, sino pa ang magaling maghakot ng viewers sa kanila mga ka-KP? Well, given na si Vice Ganda, mga kakimpaw, at nakasanayan na ng mga tao, sabihin nila, ay, kayang-kaya po suportahan ang mga kapamilya kahit wala si Chinita, kahit wala si Kim Chiu sa Showtime, hindi siya kawalan. Kagaya na nangyari kay Billy, may nabasa kong ganon, hindi kawalan daw si Billy sa Showtime. And kung sino man po ang mga natatanggal, laging yun ang sinasabi, hindi kawalan. Pero kay Kim, talaga bang hindi po kawalan si Chinita Princess? Siguro haters lang sila kaya nila nasasabi yon. Pero sa management, malaking kawalan po talaga yan dahil nga si Kim po ay maraming mga endorsements na nagiging sponsor po ng show mga kakimpaw. Because of Kimi, kaya nagiging sponsor din po ng Showtime. At the same time, talagang marami pong fans ang nakaabang kay Chinita Princess sa Showtime. Kaya nga nila tinataasan ang talent fee ni Kimi kasi alam nila na may pakinabang si Chinita Princess or kailangan nila si Kim. Buti ba sana kung walang pakinabang tapos ang taas-taas ang talent fee? 'Di ba? Pwedeng tanggalin o sipain. Walang pakinabang, taas ang talent fee, gastos lang. Si Kim po malaki ang pakinabang sa show. Anyway, dumako naman po tayo dito sa nasaga po nating balita ngayong gabing ito. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa pa-flowers ni Chinita Princess
kay si Miss Carl, mga Kimpaw. Sabi nga dito, malamang ay nasa Pilipinas na ngayon si Kim, or nakauwi na silang dalawa ni Paolo. Sabi nga dito, that means Kimi is already here in the Pinas. Most likely, she will be on Showtime tomorrow and then absent on May 13. Ha ha ha. Kimi is so sweet to Miss Carl. Crazy, right? No one even knew they were already here in the Pinas. I thought they were there for the photo shoot of House of Little Bunny's bags. Ayan, may show more. Pero yun nga, wala po nakakalam kung nandito na sila sa Pinas. May nagtatanong nga sa akin, meron na po ba nakakita kina Kim and Paolo sa airport? Ma'am Gandara, naku, wala po, mga Kimpaw, or kung meron man, hindi po isinishare pa sa social media kasi naghahanap talaga ako ng update tungkol po dito, pero wala pa, mga Kimpaw. Ay, sinabayan pa ako ng pagkawala ng internet, na wala kami ng internet kakipi, kaya unti ng update natin, so gawa-gawa na lang ako ng paraan. Pero it seems nga na si Kim po ay nandito na po sa Pilipinas, at may pa-flowers nga po kay Miss Carl. So ayan, thank you so much sa update sa amin, Miss Carl. Sabi nga rito, thank you. The sweetest Kimi, thank you for the surprise flowers. You made my Mother's Day extra special. My heart is so happy. Grabe, napaka-sweet naman talaga ni Kimi. Oh, talagang hindi po siya nakakalimot, mga Kimpaw. Mga taong nakasama po niya, malapit sa buhay niya. Grabe. Ito nga po sabi ni Miss Carl, you made my Mother's Day extra special. Kasi 'di ba, hindi naman po niya yan kailangan gawin. Yung isa-isahin lahat ng kilala po niya, mga Kimpaw, at batiin at bigyan po ng flowers, pero ginawa niya. Ibig sabihin lamang po niyan, totoo talaga ang pagmamahal niya po sa lahat ng mga nanays, ng mga binibitawan niya pong salita. Totoo po 'yon. Anyway, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagbaba nga daw po ng followers ni Kimi. Sabi nga dito, totoo nga, bumaba ang follower ni Kimi with thinking emoji. Ayan, napapaisip. Bakit bumaba ang follower ni Kimi? Anong meron? May nagsipag-alisan kung kailan umamin sina Kim and Paolo, saka nagsilayasan yung iba? Yung totoo. Kimers ba yan na ayaw kay Paolo, or mga bashers na sumuko na, mga Kimpaw? Aminin nyo, yung mga bashers, naka-follow din ang mga yan, para madali na lang po sa kanila ang mang-stalk, diba? Sabi nga keep your enemy closer, mga Kimpaw. So siguro sumuko na sila since umami na po ang Kimpaw sa kanilang relasyon, kaya nagsipag-alisan na. Kaya nabawasan. Okay lang po yun, mga kakipi. Hindi po sila kawalan, mga Kimpaw. Pero ang katotohanan po niyan ay talagang nagbabawas po ng mga trolls account ang Meta. Sabi nga po dito, ayan, yes, dahil kay Meta, nag-clean up po. Ganon din po nangyayari kay Kylie Jenner. 15M ang nawala doon, yung mga toxic na multiple accounts used for trolling. Daming troll nakatambay sa account ni Kim. Nagtatanggal kasi si Meta ng mga account na hindi active. Most of celebrity pinawasan ng mga followers, hindi lang si Kim. So lahat naman po pala, mga Kimpaw. Kaya nagbabawas ay dahil hindi naman active yung ibang account. Okay na rin po yun para authentic ka. 'Di ba? Mga totoong tao ang lahat ng naka-follow, mga Kimpaw. And active users. May nabasa nga ako, okay lang yun, hindi naman sila active, wala silang pakinabang. Walang pakinabang.
Kaya nga kung mga trolls account lang din naman, hindi naman po nakakapanghinayang yon mga kakimpaw. Sa ngayon, pag-screenshot ko, may 12.4 million followers pa po si Kim sa Instagram, mga kakimpaw. Ewan ko lang sa Facebook at saka sa X, mga kakipi. Parang sa FB, talaga pong nagbawas ng bongga, mga kakimpaw, ng followers. Parang doon mas bonggang bumaba ang followers ni Chinita Princess, mga kakipi. Okay, eto kaka-check ko lang mga kakimpaw. May 19M pa po na followers si Kimi sa kanya pong Facebook page, mga kakimpaw. Ayan. So, hindi pa rin po nagkakalayo, mga kakipi. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa interview ni Gerald Anderson na kung saan nabastos nga po at binabastos ng iba si Chinita Princess, mga ka-KP. Ayan, hindi nga po matanggap ng ilan ang ginagawa pong pambabastos kay Kimi ng ilang mga netizens. Kasi naman si Gerald, ayan, lagi pong nakakabit ang pangalan kay Kim Chu. Always yan, basta interview, mga kakimpaw. So, sabi dito, sorry G, sinayang mo ang chance mo. Naging playboy ka, pero si Kim pa rin ang hinahanap-hanap mo kasi siya ang totga mo. May mas deserving man who waited 15 years to Kimi. Siya ang endgame ni Kimi. Kim Pao fanatic forever. Sabi naman dito, tuwang-tuwa si Gerald dahil siya ang nakauna kay Kim Chu. Ipinagyayabang. Wala namang sinabi to si Gerald, pero dahil nakakabit na naman po ang pangalan ni Kim kay Gerald, ay yun, nababastos si Kimi. Anyway, marami pa rin naman pong fans na nagtatanggol kay Kim at hindi po palalagpasin ang ganito po ang mga bagay. Sabi nga dito, Kim is a certified virgin. Kahit nung sila pa ni ex, kung magbakasyon sila, magkaiba ang kwarto nila. And alam niyo naman ako, mga kakimpaw, pagdating sa paninindigan ni Kim, talagang naka-stand din ako sa kanya. Diyan nga po ako believe kay Chinita Princess. Alam po niyang alagaan, i-maintain ang kanya pong purity, mga kakimpaw. At siya po ay talagang conservative and not to live in hanggat hindi pa kasal. Yan po ang paniniwala ni Kim Chu. Kaya hindi rin tayo papayag na ganyan na lamang po nila babastusin si Kim. Sabi dito, first BF lang pero nothing other than that. Kim is still a virgin until siya ikasal. Swerte ni Pao. Malinis na babae si Kimi. Nako, sa true. Kaya naman dapat sa mga ganyan binablock talaga, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman po ni Ma'am Marlene Acorda sa kanyang comment 4 days ago, sino naman nagsabi na wala sa plano na uwi agad? Ay, nakakatawa din kayo. Minsan alam nyo ng lahat ang mga ganap sa kanila ay may naka-schedule na yan. Kaya wag nyo nang paghimasukan ng personal nila. Mag-antay na lang sa mga ganap nila. Hindi nyo kasi, ayan, ipaliwanag kasi halos alam na natin kung sino ang gusto ni Pao at ang ayaw. Napakalinaw po kung sino ang gusto ni Pao at ang ayaw niya. Paulit-ulit na lang yung topic niya tungkol kay Janine. Huwag nyo na kasi i-content yan. Nakakasawa na at nakakadiri na. So kayo guys, anong inyong masisay patungkol po dito? Comment yung halang po dyan sa baba. And agad dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po kayo sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayong muli sa mga susunod nating chika tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po palagi.